Sa paghahalaman sa Pilipinas, mahalaga ang tamang kombinasyon ng mga tanim upang mapanatiling malusog ang lupa at mapataas ang produksyon. Narito ang ilang uri ng kombinasyon at interval na maaaring gamitin. 1. Intercropping, pagsasama ng iba't ibang tanim. Halimbawa, pagsasama ng mga gulay, tulad ng talong, kamatis, o sitaw, at mga legume, tulad ng munggo o sitaw. Bakit mainam? Ang mga legume ay may kakayahang mag-fix ng nitrogen sa lupa na nagpapabuti sa fertility nito. Samantala, ang mga gulay ay nakakakuha ng nutrients mula sa lupa, kaya't ang kombinasyong ito ay nagbibigay ng balanse. 2. Crop rotation, pag-ikot ng mga tanim. Halimbawa, pagtatanim ng palay sa isang season, susundan ng mga legume o gulay sa susunod na season. Bakit mainam? Ang pag-ikot ng mga tanim ay nakakaiwas sa pagkasira ng lupa at nakakabawas sa peste at sakit. Nakakatulong din ito sa pagpapanatili ng nutrient balance sa lupa. 3. Agroforestry, pagsasama ng puno at halaman. Halimbawa, pagsasama ng mga puno ng prutas, tulad ng mangga o saging, at mga gulay o halamang gamot. Bakit mainam? Ang mga puno ay nakakapagbigay ng shade at nakakapagpababa ng temperatura sa paligid, na nakakatulong sa mga halamang mas sensitibo sa init. Nakakatulong din ito sa pagpigil ng soil erosion. 4. Companion planting, pagtatanim ng magkakatugmang halaman. Halimbawa, pagsasama ng mais at sitaw, o kamatis at basil. Bakit mainam? Ang ilang halaman ay nagbibigay ng proteksyon sa isa't isa laban sa peste o nag-a-attract ng mga beneficial insects. Halimbawa, ang basil ay nakakatulong sa pagpapalayo ng mga peste sa kamatis. 5. Cover cropping, pagtatanim ng panakip sa lupa. Halimbawa, pagtatanim ng mga legume o grasses, tulad ng rye o clover, sa pagitan ng mga pananim. Bakit mainam? Ang cover crops ay nakakapagpababa ng soil erosion, nakakapagpabuti ng soil structure, at nakakadagdag ng organic matter sa lupa. 6. Mulching, paggamit ng mulch. Halimbawa, paggamit ng dayami, dahon, o iba pang organic materials bilang takip sa lupa. Bakit mainam? Ang mulching ay nakakatulong sa pagpapanatili ng moisture sa lupa, nakakabawas ng weed growth, at nakakapagdagdag ng nutrients sa lupa habang nabubulok. 7. Green manuring, paggamit ng berdeng abono. Halimbawa, pagtatanim ng mga legume, tulad ng munggo o soybeans, at pag-aararo sa mga ito bago magtanim ng pangunahing pananim. Bakit mainam? Ang green manure ay nagdadagdag ng organic matter at nutrients sa lupa, lalo na ang nitrogen. Interval ng pagtatanim. Maikling interval, para sa mga gulay na mabilis tumubo, tulad ng mustasa o pechay, maaaring magtanim bawat 2 hanggang 3 linggo para sa tuloy-tuloy na ani. Mahabang interval, para sa mga pananim na mas matagal tumubo, tulad ng mais o palay, maaaring magtanim bawat 3 hanggang 4 na buwan, depende sa uri ng lupa at klima. Conclusion. Ang tamang kombinasyon at interval ng pagtatanim ay nakakatulong sa pagpapanatili ng fertility ng lupa, pagbawas ng peste at sakit, at pagtaas ng produksyon. Mahalaga rin ang pagmamasid sa kondisyon ng lupa at klima upang mas mapabuti ang resulta ng paghahalaman.